Ayan. Tuloy na tayo, tol. Lincoln, sino nga ba ang favorite player mo? Napakahirap na tanong nito. Kasi tatlong generation talaga dinaanan ko eh. 90s, 2000, 2010s. Kahit ngayon, nakasabay-bay pa rin ako sa NBA. No? Si Jordan kasi, Jordan is Jordan. Yes, sir. GOAT siya. Oo. Kahit anong gawin. Ako kasi si LeBron James. King. No? The King. Ayan. 23 season, pare. Grabe naman yun. Oh, love him or hate him, talaga namang pambihirang player nila. Incredible player, a model citizen. He has been an inspiration sa napakaraming mga sa buong mundo. Marami ring mga natutulungang community. Ayan. Number one, bakit ko gusto si LeBron James? Work ethic. Mapapansin nyo, marami talaga masasabi sa kanya about him moving from one team to another just to win a chip. Pero si LeBron James kasi, similar to Kobe Bryant, maybe si Kobe kasi he's a different animal talaga. Yes. Oo, si LeBron is his own. And from what I've read, what I've heard, what I've seen, talagang inaaral niya yung game. He's a student of the game. That's why I like him. Ayan, that's my number one. And number 2 mo? Number 2 is incredible athleticism. Kasi Grabe yun. Since high school napapanood ko na yan siya eh. High school niya ha. Kasi magka-batch na kami ni LeBron James eh. Before he came sa NBA, mga napapanood ko si Michael Jordan, Grant Hill, ayan, Tracy McGrady. Pero nung narinig ko na si LeBron James, 6'8", very athletic. I've been excited, no? And nung mapanood ko siya, grabe, talagang na-blown away ako kasi talagang lumilipad eh. Pambihira. Pagpasok niya pa lang sa liga nun, sa aking katawan niya, syempre pag pumasok ka sa liga, hindi naman kagad maganda yung katawan. Pero yung katawan niya nun is, medyo maganda rin yung katawan niya. Syempre, all throughout the years, syempre, di ba? Ayun, putik, grabe. Yan ang tawag doon, ang tinasabi ng mga scout doon ay NBA ready. NBA ready na siya from high school, no? He's one of the few players from high school na napunta sa league. Pambihira talaga yung simula noong 2003 draft, no? Hanggang ngayon, pambihira, and he really took good care of himself. Talagang nag-invest siya ng millions para makapaglaro pa rin siya at the highest level. Kahit nga ilalaban mo yung mga bata sa kanya, mahihirapan. Mahihirapan talaga. So, yun ang number 2. Incredible athleticism. Number 3? Related to sa correlated to sa nasabi ko kanina na he is a student of the game, no? Talagang iniisip niya kung paano niya mako-compensate yung mga wala siya. Can you imagine nung 2007 NBA Finals, talagang sadyang nahirapan yung team niya, pati siya. Kasi hinahayaan na siya tumira sa tres eh, sa malayo ng San Antonio noon. One of his weakness yun eh, noong mga panahon na yun. Correct. Kasi hindi siya talagang hindi siya maka-low post eh. Oo, hindi siya makapasok. Kaya ang ginagawa ng San Antonio Spurs, hayaan lang siya tumira sa labas. Parang kasi doon, kaya niyang makashoot, pero kasi yung psychologically na parang may inis ka sa player. Yun, diba? Titirahan kita. Ang kaso kasi, pag nasa isip mo na yun yung time na sasablay ka na. Kasi pagka ganun, parang naiinis ka na eh. Parang hindi ko na respeto na ito. Correct, yun talaga. Mo nga ito. Kaso, most of the time, pagka ganun kasi, medyo sablay yun. Sasablay ka nun sa mga ganung diskarte ng Spurs. Napakagaling talaga ni Greg Popo. Oo, mahusay talaga yung diskarte na yun. I love LeBron James. I really like his play. But it was his weakness back in the mid-2000s when he was starting in the league, no? But to continue with my point, di ba, kulang nga siya ng low post play, no? Nahirapan siyang tumira sa 3-point. Inaral niya yung 3-point. Which, ang dahilan ba't siya nag-back-to-back MVP bago matapos ang 2000 to 2010 na decade. Naka-back-to-back MVP pa siya noon. In fact, meron ako niyang LeBron na 7 na shoe to commemorate yung kanyang back-to-back MVPs back nung late 2010s. Ayan. So lang yun, before wala siyang jump shot, nakakatira siya na he makes it better than the average, but not so much to carry themselves sa mga pressure situation like yung mga NBA playoff and NBA finals. Pati yung low post niya, wala yun nung 2010 naman lumipat siya ng Miami. Pero dahil na-recognize niya na wala siya talagang low post game, inaral niya. He spent hundreds of hours para ma-figure out and ma-address yung opportunity na yun kasi nakikita niya
na yun ang magiging butas sa kanyang offense at matitake advantage ng kahit sinong team. And to prove my point, after nung 2010 defeat niya sa Mavericks, Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Sean Marion, kita mo naman, back-to-back MVPs yun. So, yun ang patunay na talagang magaling din siya talagang mag-isip eh. Iisip niya, kung ano yung kulang, I need to find a way to compensate, to make up for it. Ayun. And nakita natin, championships, back-to-back MVPs na naman. Yes. Ayan. So ayun about sa favorite about yun sa mga favorite player namin guys, no.